Nakabenta ako ng isang property na 6 months ko trinabaho. 6 months. Ako lang and isang assistant. Natsambahan ko na nabenta ko 3 hectares. 3 hectares. In Juan Luna Street. Juan Luna Street, guy. Prime area yan, ha? 30,000 square meters. 30,000 pesos per square. Hindi. 100,000. 100,000 pesos per square. Ganda yan, tama. Yes, at that time. 100,000 per square meters 30,000 times 30,000 square meters. How much? 3 billion. Money Masters with Chinky Tan. The views and opinions expressed by guests on Shake Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Shake Positive is for entertainment and informational purposes only, while guests may share insights on financial and business topics. This does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Gusto mo bang kumita na gamitin ang iyong talento sa pagsusulat at syempre maging profession, career at syempre naman para ikaw ay umunlad at yumaman? Nako, itong kakausapin po natin sa araw na ito, sobrang Lodi, no? Alam niyo naman, he's a multi-awarded Filipino writer, entrepreneur, educator, political, economic analyst, name it, he has it. Alam mo, siya lang naman ang Palangka awardee, lifetime awardee na ito. In 2014, ito pang ginawa niya. Binili niya isang bakery na ang tawag ay Kamunin Bakery in Quezon City since 1930s. Marami pa tayong pwedeng matutunan, kaya wag na natin patagalin. Let us welcome Mr. Wilson Lee Flores! Thank you, Chinky. Yes! Thank you for inviting me. Ang ganda ng lugar mo, ha? Ay. Parang museum na ang ganda-ganda. Ay, hindi. Nakakatuwa. It fits the person Yes. we invited. Also known siya, acronym niya, Wilson Flores. Yes, email address ko yan. Wilson Flores. Flores. Malapit na mag-Flores. Rhymes with my name kasi Wilson Flores, diba? So, guys, as you may see, kaming dalawa po, think it. Oo nga. We're Filipino-Chinese. Pero I just want you to share, Yes. Wilson, how has your Chinese heritage and background influenced your life and your Yes. work? Magaling na tanong yan, Chinky. Kasi ang additional Chinese heritage natin adds another cultural dimension to our mindset and to our attitude towards life. Ang maganda sa Chinese culture, kaya napansin mo, pag Chinese New Year, pag birthday, mahilig sa pula. Anything na good luck, basta lahat positive ang vibes, positive ang mentality. So in that sense, kahit anong problema sa mundo, there is a very famous concept in Chinese culture na minention ni John F. Kennedy. Yung Chinese word for crisis, Wait, see? yes, Wei-Ji, is made up of 2 characters. Ang unang character, Wei, ibig sabihin, danger. Wei-Xian, Yeah. Wei. Ang pangalawang character, Ji, is Ji-Hui, or opportunity. Yeah. So, nasa mindset ng lahat ng Chinese or lahat ng Chinese na may konting alam sa Chinese culture, pati Koreano, Vietnamese, and Japanese, alam nito kasi they study Chinese language, na in every crisis sa buhay natin, may danger, may pagkakataon always. It's up to us to be resourceful, to be optimistic. Hanapin natin ang pagkakataon sa bawat krisis. So it has helped me become a better person, and also pag Chinese ka in the Philippines kasi minority tayo. 2% lang tayo sa Population. 116 million people. We are more objective in observing Philippine society also. We are part of Philippine society. We are part of Philippine culture. Pero mayroon tayo konting distance. We could observe and analyze things objectively also. Yun ang thinking ko, na we are more optimistic by nature. Thinking ko, yung pagka-optimistic ko by nature, once in a while may crisis tayo parati. Political crisis, economic crisis, Tama. typhoon crisis. Yung Chinese culture has helped me become more resilient, more patient. Isa pang trait ng Chinese culture na tinuro sa atin ng mga ninuno natin, kailangan tayo mag-jiako. Jiako in Chinese is eat bitterness literally. Yes, Kainin mo yung mapait, mag-endure ka. Bago ka magkaroon ng kaginhawaan sa buhay, kailangan dumaan ka sa konting hirap. Kaya it has helped me in that way. Wow. Chinese culture. That ends our interview. Grabe. Magaling siya magtanong. Hindi, alam mo, grabe in just short span of time, Yes. you have given so much insight. And Yes. yun, alam mo, I'm sure you're familiar with word na ranay. Ay, isa pa. Oo. Favorite ko yan, I'll tell you. Sige. One sige. of my favorites. One of my favorites. Alam mo, pag napunta ako sa Hong Kong, China, Taiwan, sa mga tourist shops, may character na ren eh. Oo. May surat na ren. Binibili ko yun kahit na Oo. mayroon na ako. Kasi, it's a very unique Chinese character. Ano ibig sabihin ng Ang ranay? ibig sabihin ng, yun ren na yan, yun ren, ganyan ang sulat niya.
it means perseverance. Pagtitiis, pagtsatsaga. Yes. Pero mas malalim pa siya sa English word na perseverance kasi ang English word na perseverance parang walang emotion, walang dating. Alam mo, ang Chinese, ang ren sa taas, may drawing na dagger. Knife. Kutsilyo. Knife. May kutsilyo, tapos sa baba mo, Heart. isang drawing ng puso. Oo. So, sabi sa akin ni Lucia Tan, I cannot forget this. Uncle, Retired. uncle, Sorry. uncle. Sabi ni retired. Sabi ni retired Lucia Tan, sabi niya, isa sa favorite word niya sa Chinese characters now, Chinese language. Yun rin, sabi niya, can you imagine, Wilson, ang mga ninuno natin, naisip nila na ang ibig sabihin ng pagtsatsaga, yung puso mo, tumitipok dito, sa taas mo may kutsilyo, hindi ka man natatakot yan. Hindi, nakasaksak. Nakasaksak pa. Tapos may isang patak pa na Oo. dugo. I remember years ago reading a magazine, Forbes magazine ng US. Tapos in-interview nila yung Samsung chairman na boss ng presidente ngayon. Alam mo, sa pictorial ng magazine, alam mo ginawa nung Samsung chairman? Ano? Linatag sa sahig yung paper for calligraphy. Kumuha siya ng yung brush. Nagsulat siya ng Chinese character na ren. Wow. Yun ang pictorial niya. Wow. Sabi ko, tas isa pa, si Konosuke Matsushita, one of the greatest industrialists in world business history, founder ng Panasonic and all these mga giant electronic companies. May nakita ko picture niya, one of his favorite pictures, sa likod may sulat na rin. Ang ibig sabihin niyan, matuto tayo magtiyaga, magpursige, Magtiis. mag-endure hardship, whatever tiisin natin para makamit natin ang mga hangarin natin, mga pangarap natin, mga goals natin. Yan ang one of the many things I learned from Chinese culture. Kaya hinihikayat ko lahat ng tao, you don't have to learn 10,000 words. Pero it's fun to learn Chinese language, Chinese culture. Marami tayong matutunan kasi sabi sa akin ni Lucia Tan, Chinese culture has a habit of writing down history. Kasi lahat ng tao sa mundo, nabuhay tayo dito ng ilang libong taon kung hindi, wala tayo dito. Right? Kaya ito magaling, nagsusulat ng libro. Kasi pag sinulat mo, Maalala after mo. 300 years, pagbalikan ka, sino ba tong Chinkitan na to? Ang galing-galing niya. Imagine, sinulat niya to. Kung di mo sinulat yan, Wala kahit na. nakagaling ka, ikaw lang saka Diyos ang may alam niyan. Maganda yun to learn to write. Very Yes. interesting to, mga kababayan ko na Chinese by blood, pero We have to be reminded. hindi, not only that, we're Filipino by heart. Yes. Diba? Yan ang parang advantage talaga natin na pinalaki tayo sa ating bansa na Pilipinas na minamahal May po natin. culture ng Pilipinas, may culture ng kanluran, and Oo. Chinese culture. Oo. Tapos yun nga, tama yung sinabi mo eh. Yes. Na kailangan maalala natin yung nakaraan eh. Yes. Kasi minsan nga, tayong mga, siyempre, lumaki na dito, lalo na yung mga kabataan ngayon. Hindi naaalala. Oo, hindi na nila. Nawawala advantage. Oo. That is a plus factor eh. Ang sabi ko sa pamangkin ko, bawat lingwahe aralin mo is additional power. Yeah. Si Superman, may Oo. X-ray vision, pwede Oo. lumipad. Every language is a magic power. Totoo yun. Di ba, you go to Korea, if you learn Korean, di ba, if you go to Yes. Japan, you learn Yes. Lingo. Pero yung power of word. Di ba tayong mga Pinoy, kunyari, pag Yes. nagkita tayo, ano yung batian pag Filipino sa Pilipino? Kumain ka na. O, Galing sa Chinese yun. Ay, hindi lang yun. Kamusta Oo. ka na? Kamusta ka na? Oh, yung batian Spanish yun. Oo. Pero alam mo, pag Chinese, di ba? Yes. Anong sinasabi tuwing nagkikita sila, lalo na pag New Year? Ay, oo. Kong si Fa Chai. Kong si Fa Chai. In Mandarin. Ano ibig sabihin nun? Kyong Hi Hua Chai. Ang ibig sabihin, sana yumaman ka sobra. Di ba? May you get it. Imagine the only culture in the world, Dapat- ang Happy New Year mo is may you get rich. Oo. Imagine, optimistic and focus on success Oo. and wealth. Guys, nag-uumpisa pa lang tayo ha. So, right now, Yes. yun nga, because of your Chinese culture, Yes. Thank you. what has led you naman to, to writing? Bakit? Very good and interesting question. Ang galing ni Chinky talaga. Kasi, nung bata pa ako elementary, ang nanay ko kasi teacher. Oh. Chinese language teacher. Oh. Nagtuturo ng Chinese history, literature. Pero byuda siya. Namatay tatay ko, I was 7. Oh. Sister ko, only 6 years old. So, dalawa lang kayo? Dalawa kami. Pero ang tatay ko, may unang asawa, 7 anak. Ay. Tapos namatay tatay ko. Namatay tatay ko. So, wala kami na inherit our side of the family. Oh, no. Kasi nanay ko teacher eh. So, Di marunong sa so negosyo. in other words, on the poor side. We were on the poor side, ako at sister ko.
Tapos, ang nanay ko pa, hindi negosyante. Sabi ng nanay ko, I could not forget, elementary ako noon, in the 1970s, alam mo na edad ko. In the 1970s, so elementary ako. Sabi ng nanay ko, bigla, suddenly, Wilson, paglaki mo, mag-doktor ka nga. Gusto niya ako maging doktor. Bakit? Hanga siya sa mga doktor. Tapos sabi ko, alam ko na nung bata pa ako, hindi ako mahilig sa biology, mga frog na ika-cut up mo, mga hindi naman masama. Maganda, noble profession ng maging doktor. Sabi ko lang sa nanay ko, sorry, wala akong aptitude sa medicine. Maging doktor, wala akong interest yan. Sabi niya, ay sige, okay lang yan. Maging novelist ka na lang. Can you imagine? Nanay ko, in the 1970s, Wow. sinabi sa only son niya, uy, tituwahan di siya, Xiaoswat. Kahit na bata ko, alam ko, Xiaoswat, ibig sabihin, you write fiction. You write novel or short stories. Nasyak ako. Walang pera dun eh. Tama. Elementary ako, ha. Sabi ko sa nanay ko na walang pera din. Ay, sinabi mo. Teacher, sabi ko, ay ko, yawsi ba? Exact words ko, ha. Gusto Okay. mo ako to starve? Hindi, gusto mo magutom ako. Gusto mo magutom ako kasi alam ko, kahit na ganyan ako elementary pa, alam ko, walang tao sa Pilipinas at that time Na yumaman. na full-time. Kahit Oo. na hindi mayaman, kahit na ordinary person, wala akong kilalang full-time novelist. Wala akong kilalang tao na 9 to 5, Monday to Saturday, nagsusulat lang ng nobela. Galing. Wala. Ang sagot sa akin ng nanay ko, I could not forget, Wilson, hindi lahat sa buhay pera. Oh. Maraming mayayaman dyan, maraming tycoon. They come and go. Pag namatay sila, wala na yan. Pero pag sumulat ka ng magandang nobela or kahit isang libro lang, alala ka for centuries, matuto ka magsulat, sabi niya. Nagkulat ako. Napaisip ako, pero hindi pa ako convinced, siyempre maging novelist. Pero sabi ko, para matuwa itong nanay ko na, kasi she grew up yata in that, mahilig sa literature, mahilig sa history, teacher pa. So sa kultura kasi, sa traditional Chinese culture talaga, pinakamataas ang tingin sa guro. Ang mga teachers, actually ikaw, Chinky, teacher ka sa madlang population, teacher ka by encouraging people, teaching people. Sabi ng nanay ko, sa Chinese culture, ang pinakamataas na tingin sa mga teachers. Kaya wala daw, sabi ng nanay ko, walang tao sa Chinese history, 5,000 taon, kasing respected as Confucius the teacher. Totoo. Sabi niya, Totoo. sabi niya, Totoo. sabi niya, mga emperor, dami, 100 na emperor, they come and go. Maraming tycoon, they come and go. Maraming artista, celebrity, magaganda, gwapo, marami. Pero iisa lang ang teacher na bawat syudad ng China hanggang East Asia may Confucius Temple. Napaisip ako, sabi ko, kung hindi ako magnovelista, sabi ko, para matuwa lang nanay ko, I try to learn to write. Okay. So, ang ginawa ko noon, 1970s, yung mga dyaryo, Manila Bulletin, and Panorama Magazine, susulat ako letter to the editor, magre-react ako sa mga article, mga column, tapos pinapublish. Pag pinapublish, andun yung name ko. Pag pinakita ko sa nanay ko, proud na proud siya, tuwang-tuwa siya. Ilang taong ka nun? Elementary, grade 4, grade Grabe 5. ka. Walang biro. Tapos, buong kapitbahay, lahat, alam, nagsulat ako ng maliit na something lang. Papaserox pa niya, papadala pa niya sa kamag-anak ka all over the world. Di ko alam yon. After many years later, after so many years na, pagpunta ko sa ibang bansa, papakita yung mga letter sa akin ng kamag-anak ko. Uy, alam mo ba itong elementary? Kahit itong mga article mo, Wow. pinaserox, pinapadala. Ito lang, Nagugulat ako. Pardon me guys ito lang, just to give you a perspective. Kasi Oo. noong panahon na yon, Yes, ang major form of communication, information, newspaper. is newspaper, radio, TV and and TV. radio, yes. Oo, tatlo yan. Wala pang internet noon. Wala. Kaya, big deal na big deal yan. Everybody reads newspaper. Yes. Everybody listens to the radio. Pag na-mention ka, parang, wow. Ay, talagang ibang Oo. klase. Tapos Yes. na-addict ka daw sa writing. Na-addict ako sa writing kasi enjoyable para magsulat. Oh. I'll tell you, Chinky, may mga activities sa buhay natin bilang tao na tinatawag ng psychologists sa mga science people na tinatawag na flow. F-L-O-W. Oh, yes. May mga ginagawa ka, whether music yan, cooking yan, kahit anong may ginagawa ka na sobra kang nai-engross, sobra kang Wow. nag-enjoy, nawawala yung sense of Time. space and time. Oo. Hindi mo alam nangyayari, 2 oras na, nag-enjoy ka. Pag nagsusulat ako, ganyan ang na-experience ko. Ni- Number 1 yon. Number Oo. 2, pag nagsusulat ako, tapos biglang lalabas dito, lalabas doon, natitrill ako. Alam mo, iba yung thrill pag nakita mo yung name in print. Nakikita mo, tapos naglalakad ka, biglang andun sa dyaryo, andun yung mukha mo, andun yung sulat mo. Nakakatuwa. Tapos, nakakatuwa when people will email you. Sabi, I read your column. Ganyan. Natutuwa ako, naging addict ako sa writing as a hobby.
Wow. Pero alam ko, in my mind, hindi ako pwedeng full-time maging novelist. Tapos tatay ko pa, namatay nung bata ako. So sabi ko, narinig ko mga kwento, ang tatay ko daw, magaling daw ng negosyante. Ang lolo ko daw, magaling na negosyante. Lahat daw sila magagaling. Wala lang ako namana in terms of physical money and actual training or exposure sa business. Pero nai-inspire ako na kung sila magaling, dapat ganyan din ako. After studying in school, Okay. I went into real estate. Nag-college ka? Yes. Saan ka graduate? Nag-aral ako sa Ateneo de Manila University. Oh. Pero imbes na writing ang course na inaral ko, kasi pag mahilig ka magsulat, hindi mo kailangan aralin. Theory ko Kasi hahanapin mo everyday. Everyday, everywhere. Yun ang binabasa mo, yun ang hinahanap mo. So I might as well study something else. So inaral ko BS Legal Management. Originally, Management Economics. Nag-shift ako, Legal Management. Plano ko noon mag-aral ng law school, pero naisip ko, hindi ako anak ng mayaman. Anak ng mayaman, pero walang namana. Kaya hindi mayaman. Kaya sabi ko, parang luxury kung aral ng aral. Kailangan mag-work ako, nagigilty naman ako. Tapos, yun, nag-work ako after college in a real estate company. Napunta ako sa purchasing department. Assistant purchasing manager ako. Taga-bili ng construction materials, taga-compare ng ano. Pero maano ako, observant ako sa real estate company. Very observant, iba-ibang department pinupuntahan ko. Na-realize ko one thing, ang pinakamalakas kumita sa buong real estate company, hindi yung presidente ng company, hindi yung executive vice president na anak ng may-ari, yung pinakamalakas kumita. Huhulaan ko, pwede? Pakihula lang. Ahente. Tama! Doon sa sales department. Ang galing niya. Pero hindi lahat ng ahente yung masipag at saka magaling magbenta na ahente. Tama. Doon ko na-realize yun. Pumunta ako sa boss ko doon, sa real estate, yung EVP, anak ng may-ari na rin ng company. Sabi ko, pakisabi sa tatay mo, lilipat ako doon sa sales department na lang. Tinawag ako ng may-ari. Sabi niya, sigurado ka ba sa gusto mo? Kasi alam mo pa, Wilson, sabihin ko sa iyo, sa sales department, walang sweldo lahat ng tao doon. Minimum wage, ang nakukuha lang nila, tinatawag sa sales, allowance. Tapos ang allowance mo, conditional pa. Oo, Anong condition? Bawat buwan, kailangan may isa kang bentang condominium or isang real estate property. Kung na-zero ka sa buong buwan, Wala. pati allowance mo zero. Tama. Ang allowance mo is below minimum na. Tapos wala ka pang SSS, wala kang mga PhilHealth. Ikaw na bahala sa buhay mo dyan, magbayad dyan. Ikaw na bahala. Tapos, sabi ko, hindi, gusto ko yan. Alam mo nangyari? Then, nagpunta ko doon. That's where my love for writing and books and history played a big factor. Alam mo bakit? Paano? Kasi, hindi ako boring kausap daw. Kasi di ba mahilig ako magbasa? Obvious ba? sorry. Mahilig ako magbasa. So, marami akong Kwento. marami akong nasasagap na balita, mga storya. Dami ko binabasa. Tapos interested ako in people. Ako, pag nagbebenta ako ng real estate, pre-selling mga condo yan, saka pre-selling mga townhouse. Lahat ng tinatarget ko lang, mayayaman. Pwede sa yung oras ko. Siyempre, sorry $100 million tao sa Pilipinas, hindi pwede lahat ng tao ubusin ko oras ko, bebentahan ko, wala naman maibibigay sa akin na benta. So, pinipili ko yung pinakamayayaman. Wala pa pakialam sino sila. Pag nakausap ko sila, basta I need only 5 minutes of their time. Kaya 2 to 5 minutes lang. Always, nakikiusap ako sa secretary. 3 to 5 minutes only. Okay. Paalisin na ako ng boss mo. Okay. Sige Alam nga. mo, every time pumunta ako sa isang tao, kahit na pinakamasungit, kahit na pinakamahirap kausap, kahit na pinaka-busy na negosyante, pag pumapasok ako usually, nagagalit yung secretary. Sir, may appointment ka, diba? 30 minutes na yan, ayaw pa umalis. Wag na, cancel na appointment. Marami akong nakakakwentuhan, natutuwa sa akin. Sige kasi nga. Ganito. I tell you, any person I go, any office, any painting, any book, may makakwento ako. Sige nga, kunyari. Anything, kunyari ikaw, Oo. may Japanese ka, Oo. o married to a Filipino, nandun ako. Oo. Kukwento ako about Japan. Kunyari, mahilig ka sa golf, may kukwento ako about golf. Anything na you are interested in, any background mo, I could talk to you about your favorite topic. Any topic na gusto mo, Okay. hindi about ako, hindi about yung condo. So, pupunta ako dyan, Grabe. Sir, I'm here Mr. Chinkitan. Nagbibenta ako ng I'm here to present you. Only a few minutes of your time. By the way, ang ganda ng painting mo. Ang ganda ng doon mahilig na. ka sa ganyan. Nandun na. Oo, paano ka nag-umpisa niyan? Tapos kwento niya, ba't ang galing mo, may taste ka? Totoo naman magaling ka may taste ka Ang ganda ng collection mo, saan nag-umpisa yan? Anong reason? Pakikwento mo. Tapos, alam mo, nagugulat ako, na-realize ko one thing. Ano? Alam mo, na-realize ko one thing.
sa pagkakwentuhan ko, 99% of people sa buong mundo, hindi kinakausap ng anak nila, hindi kinakausap ng tao, ng puro about business. Walang interesado about buhay niya, anong nangyari sa kabataan niya, hirap niya, anong hobby niya. Kasi lahat ng tao, pag may appointment, bebentahan ko kayo ng kondo. So for the next 20 minutes, puro yun gusto ko lang ikwento. Yung kondo ko maganda, ganyan-ganyan. Itong tao na sa kabila, walang busy ako Hindi ako nasa mood bumili ngayon. So pwede 10 minutes lang, uwi ka na, alis. Pero ako, mga 5 minutes lang yan, pero kukwentuhan na kami ng iba. Tapos, after, nakalimutan ko na kasi ako, mahilig ako magsulat, mahilig ako magbasa. Genuinely, talagang sincerely interested ako sa storya, sa tao. Kahit na janitor ka, kahit sino ka, may kwento, saan ka galing, ano probinsya mo. Marami akong kwento na I could talk to you about na I'm genuinely interested as a writer. For 1 hour, 2 hours, sasabihin niya, by the way, yung kondo binibenta mo, ay, nakalimutan ko. Hindi ka bibili na lang. Oo, walang biro. Parang sa akin, nung nagbebenta ako, Grabe. parang ano siya, parang consuelo de bobo sa Tagalog yun. Mm. Parang may consolation ka na after enjoying a nice conversation, nakabenta pa pala ako. Hindi yun ang main purpose ko. Interested ako sa tao talaga. Grabe. Kaya nagugulat mga tao, pati ito si Wilson, nung nagbebenta ka ng pre-selling condos, 95, 96, 97. Mahirap Oo. Mahirap nun. Alam mo, wala akong day off. Sabi ko sa secretary, Monday to Sunday gawa mo ko everyday, except Christmas, except Holy Week, everyday nagbibenta ako. Tapos umaga hanggang gabi, enjoy kasi ako. Tapos marami ako nabenta. Ito lang I'd like to add lang to sa sayang kasi. Okay, if you can learn from this experience of Wilson, yung unang qualification niya na bebentahan niya are people who are able. May add ako dyan about able. Dalawang klaseng tao lang bebentahan ko. Number 1, may pera. Number 2, kahit walang pera, basta may income. Basta may trabaho, pwede maghulog Tama. Basta ikaw qualify mo kasi 24 hours lang kaya natin sa isang araw. Kailangan ka sayang. pa matulog. Kaya kung magbebenta ka na rin, pipili ka. Tapos ako, ang ginagawa ko noon para hindi ako maboard, this week, lahat ng bebentahan ko puro manufacturer sa plastic industry. O, kunyari, this week, pupuntahan ko. Ganyan, kasi nagkikurious ako nagkikurious ako na, ito pag-uusapan ko, agriculture, ito puro real estate, Tapos, ang nakakatawa pa, Sige, tubig mo na. pati kaaway ng late father ko sa negosyo. Mga kamag-anak niya na kaaway. Binentahan ko rin. Okay, again, ulitin natin guys Number 1, able. Kasi the single most wasteful thing that you can do, especially in selling, is talking to the wrong prospect. Yes. That's number 1. Prospecting. Number 2, ang sikreto niya talaga, be more interested in the people rather than the sale. Yes. Wag sobrang sale lang ang habol mo. Parang tingin sa'yo, magbebenta lang ito sa'yo. Hindi siya person na interested in what you need as a person. Number 3, ang grabe to. Nako, ikayayaman nyo to. Ikayayaman nyo to, maniwala ka. Kasi yumaman si Wilson, mami, tatanungin kung paano. May secret kami pag-uusapan. Yes. And then number 3, you got to love and enjoy what you're doing. Tama. If you enjoy it, hindi work Tama. Enjoy na enjoy ka Nakakatawa. Alam mo, you find something you just love to do in your life. So that You will do it non-stop. Yeah, you don't have to work. Galing talaga. Ito. Yes. Let's talk about numbers. Yes. More or less, magkano kinikita ng isang ahente nung panahon nagbebenta? Ilang percent? Ito, nung 1995, nag-umpisa ako mag-real estate. Ang ordinary broker, which is standard up to now, 3%. Kikitain mo, 3%. Tapos, ginawa kong sales head, group head ang sales. So, kukuha pa ako ng ahente under me. Ang nangyari sa akin, naging 5%. So, 5%. Tapos kung may broker ako, 3% or agent, 3%. Pero kung may makuha akong magaling na tao na nakikita ko may potential to recruit people, handle people, marunong, bibigyan ko ng gagawin ko siyang manager. Ilang sales percent? manager. 4%. So, siya na bahala sa 4% niya. May 1% siya, 3% sa Ikaw may 1%. 2%. Hindi, 2%. May 1 pa. Tama. 1 and Tapos personal sale ko, 5 lahat yun. Magkano pinaka-first sale mo? Yung first, naalala mo pa ba? Yes, naalala ko pa. 2-3 million pesos o 5 million na mga ganyan. Kunyari, lagyan mo sa 3 million times mo ng 3%. More than 3. 5 million times 3, that's 150,000. Yes. That's a lot of money during that time. 26 pesos o 25 per dollar noon Grabe. Yeah. Ang laki noon. Ito, guys pakinggan nyo ito mabuti. Kung wala kang puhunan, Yun.
O, ikaw na bahala. Laway. Kung ano. Laway, tsaka pagod, tsaka time. Oo. Chismis lang to Chismis. Oo. Hindi pwedeng sabihin ni Wilson na sasagutin ko, hindi. Ang balita ko na ikaw lang ang nag-broker ng isa sa pinakamalaking property sa Binondo. Ay, oo, sa Manila. Alam mo, nakakatuwa yun. Totoo yun? Totoo yun. Sige, kwento mo yung story. Nakakatawa yun. Pakinggan nyo to mabuti, guys. Pakinggan nyo to. Nakakatawa. Mahilig ako sa history. Nakabenta ako ng isang property na 6 months ko trinabaho. 6 months. Ako lang and isang assistant. Sabi ko sa assistant ko, uy, huwag kang mag-busy-busy ng iba-ibang bagay. Ito lang gagawin mo. Wala kang gagawin, ito lang. Ako makikipag-usap. Lahat ng paperwork, ikaw. Appointment, lahat ayusin natin. Tapusin, tapos yun, accountant ko, galit na galit. Pasweldo mo yan. Tapos, wala siyang pwede gawin, kundi yan lang na transaction mo. Kung walang nangyari sa transaction mong yan, hindi araw-araw walang ginagawa, nagsumesweldo yan. Kamaingay, malaki to. Tapos, malaki, parang in the pie, parang nag-imagine lang daw ako. Pero sabi ko, hindi, sayang to. Kailangan lahat ng ginagawa na sa buhay, may konting focus. Kung hindi ko kaya mag-focus, at least ito, taka-focus, taka-kulit sa akin. Natsambahan ko, natapos ko in 6 months. Okay. Nabenta ko 3 hectares. 3 hectares. In Juan Luna Street. Juan Luna Street, guys. Prime area yan, 30,000 square meters. 30,000 pesos per square. Hindi, 100,000. 100,000 pesos per square. Tama. Yes, at that time. 100,000 per square meters 30,000 times 30,000 square meters. How 3 much? billion. 3 billion I think 3 pesos. billion. I think, grabe. 6 months. Grabe. Grabe. Alam mo, ang dami ko kausap. Oh, Alam mo, walang biro yung love of history ko, love of books ko, genuine empathy with people. Yung marunong ka mag-adjust sa kung masungit, mabait, may problema sa buhay, marunong ka maki-adjust. Yung patience na tinatawag. Mag-aaway-aaway kasi yung seller. Yung angka na yan, 60 plus years na nag-aaway. Away-away ako susundo, ako mag-usap. Tapos, the advantage of multiple languages pa. I could speak English, Tagalog, and Hokkien. Whoever is speaking what language. Tapos, natsambahan ko, napag-ayos ko. Grabe, no? In 6 months, grabe. pero syempre, alam mo ano yun di ba parang it's a big it's a big project Yes. Nung nalaman mo na done, ano yung feeling? Nagulat kasi. Yan one of the largest sales ko. Naman, kailan yun? 2012. Right now, yung lugar na 3 hectares is what? Anong lugar? Still there pa rin. Kasi Hindi pa dinidevelop? hindi pa din-develop. By one of the wealthiest billionaires in the Philippines. So, ibig sabihin, yung binili niyang property hanggang ngayon, tinengga lang niya? Yes, pero kumita na siya sobra. I know, pero Tumaas ng tumaas. I'm sure. Kasi, Magkano na per square meter right now? Probably ngayon, 200,000 to 300,000 yes, na minimum yes, na yun. minimum. Marami na may building sa tabi-tabi. Hindi, yung pinakamalapit na building na lang. It's actually 1 estero away from 168 Mall. O yun nga, 1 168. estero away lang. O yun na yun. Malapit doon. Juan Luna Street. Amazing. Very interesting mga people involved. Yeah. Hindi lang ako nagbebenta noon. Ang dami nagbebenta noon. Same property. Same property. Wow. Grabe. Interested ako. Yes. Not many people know that Wilson can open doors that others cannot open. Hindi alam ng tao yan. Nakaka-interview ng tao. Oo. Nagkwentuhan. Ito yun. Siya lang naman naka-interview kay Henry C. Repeatedly. Ito yung the late Henry C. Ganit NBC. The late Gokong Wei. Yes. Na-interview rin niya. The present Lucio Lucio Tan. Tan. So, Si ganito George na lang. T. Oo. Ito ba? The late George T. Di ba? Yes. Oo. So, ganito. Si Enrique Sobel. Kasi not everyone has that opportunity. Kahit Yes. ako, I Yes. want to interview these people, but it's humanly impossible already. So, if you can bring us back sa interview and Yes. one lesson lang that you can never forget yes. from every person, ano yun? Si Lucio Tan. One thing I learned from him, non-stop studying siya. Curious siya. Weird, Yes. Alam mo, at his age, non-stop siya nagbabasa, non-stop siya nagtatanong, nagre-research. May mga tutors pa siya sa bahay. Di ba hindi siya nakatapos? Hindi siya nakatapos ng college, sabi niya sa akin, kasi mahirap lang siya. Nagtatrabaho tatay niya sa isang cigar factory. Tatay niya nag-work sa Bataan Cigar and Cigarette Factory. Tapos siya, high school pa, nagtrabaho na rin doon. Sabi niya, sa mga katulad niya mahihirap, may mga mahihirap na Chinese during his time. Lahat sila working student sa Okay. FEU. Ang ordinary student na may kaya o middle class,
regular Monday to Saturday ang aral. Tama. Siya linggo, may aral pa. Kasi ang weekday, nagtatrabaho siya. Night class lang siya nakakapag-aral. Kailangan daytime nagtatrabaho siya, gabi lang siya nag-aaral. Hindi pa siya natapos sa FEU. Pero inquisitive siya. Alam mo, nung bilyonaryo na siya, nag-hire pa siya sa Xiamen University from China. Isang retired professor, including yung wife, pinatira, Okay. may guest house pala, hindi guest room. Binigyan pa siya ng Mercedes-Benz na luma. Pero Mercedes-Benz pa rin, with driver. With driver, ha. Tapos, every month, paid for ang pagkain, lahat-lahat. Tapos may sweldo na mataas every month. Walang ginagawa. Naghihintay lang na may free time si Lucio Tan. Para? Tatawagan niya, uy, professor, may oras ako ngayon. Pasundo kita sa helicopter. Punta ka sa Makati ngayon. Mag-aral tayo. Grabe siya. Anytime available siya, pinapasundo by car or helicopter. Mag-aral tayo ng Chinese history, Chinese literature, Chinese philosophy. Galing. Tapos, at one time, gusto niya pagandahin pa Tagalog niya. In-invite pa niya yung professor sa Ateneo, Onofre Pagsanha na sikat, mag-tutor sa kanya ng Tagalog. Mahilig siya sa aral. Who's next? John Gokong Jr. Kasi yun namatay na lolo ni Lance. Yan ang senior. Senior. Siya junior. Sa junior. Si... John Gokong Jr. Ano natutunan mo? Marami. Si John Gokong Jr. Napaka-sipag. And also, the most well-read tycoon na kilala ko. Walang tycoon na mas maraming binabasang libro kaysa kay John Gokong Jr. Sa kwarto niya, sa bedroom, puro libro. Sa office niya, puro libro. Mahilig siya magbasa. Basa ng favorite niya mga libro. Tapos, sobra siyang masipag. Monday to Saturday ang trabaho. I could not forget nung magba-birthday siya, mag-80th birthday na siya. 1 week before, kumakain kami dalawa. Sabi niya, tinanong niya ako isang tanong. Nung tinanong niya sa akin, kamuntik ako mahulog sa upuan ko. Ano? Ang tanong niya sa akin sabi niya, Wilson, yung casual lang na tanong. Lanang way. Lanang way. In Oo. Chinese ang salita namin. Oo. Sabi niya, Wilson, ko ay lepay be pwet sa pelo. Di ko hawaya ko ay tso akaw sa pemo. I'll translate. Yes, Siya ay 80 years old na. in 1 week. And ang tanong niya, pwede pa ba daw siya maging productive hanggang 90? Kaya pa ba? Sabi niya, Oo. Wilson, sa tingin mo, kaya pa ako magtrabaho hanggang Oo. age 90? Grabe, imagine mo lahat ng tao sa buong mundo, Magre-retire na. 99.9% ang iniisip, magre-retire ako at 60, magre-retire ako Grabe, 55. no? Siya, iniisip niya, son, next week mag-18 na ako. Sa tingin mo, kaya pa ako 10 taon magtrabaho. Grabe. Can you imagine? Sabi niya sa akin, alalahanin ninyo lahat. Ang theory niya, one secret ng long life ng mga tao, hindi pwede totally mag-retire na walang ginagawa. Kahit na mag-plant ka ng gulay sa bahay mo, sa paligid mo, kahit na ano-anong ginagawa mo na hindi naman totoong trabaho, hindi pwede walang ginagawa everyday. So, At your old age. kasi yung parang, you should live life with purpose Yes. And meaning And ito pa, I could not forget, andun ako sa office niya nung biglang lumabas sa internet and news na namatay yung presidente ng Indonesia, Suharto. Oo. Tapos sabi niya, ay Wilson, namatay yan kasi nawala nang ginagawa. Tapos sabi niya, example ng mga mahabang buhay na, ano yung nagbibisi-bisi pa? Lee Kuan Yew, Oo. Washington C. Keep yourself busy doing something, kahit ano-ano yan. Si George T. ng Metrobank, di ko makalimutan sa kanya, disiplinado, extreme siya, di ko kaya gawin yan. Ano? Sabi niya, never siya nag-attend ng social events. He never accepts any invitation. Wow. Any birthday party, Bakit? wedding party. Bakit nga? Baka anti-social. Baka may pagkaganyan. And partly, sobrang hyper-efficient. Gusto niya siguro everyday work, tapos baka natutulog. Everyday nagsiswimming 30 minutes. Tapos ang joke niya sa akin, Sir, paano ang dami mo kakilala, dami mo kliyente sa bangko, sa Metrobank. Di ba, Wilson, alam mo ginagawa ko? Ako na lang magpapaparty sa lahat sa kanila once a year. Sa bahay niya, may malaking party siya once a year. Lahat imbitado. Tapos sabi ko, paano yung mga kaibigan mo? Iimbitahin ka ninong, imbitahin ka ganyan. Alam na nila, hindi ako nag-accept kahit kanino. Wow. Kaya hindi na nag-invite mga tao. Grabe. Sobra siyang focus sa trabaho niya. Henry C., napaka-humble na I could not forget. Sabi niya, sa whatever ginagawa mo, dapat mag-number 1 ka. Yun ang personal Wow. goal niya. Pag nakita mo siya, akala mo humble lang, soft-spoken. Driven, no? Pero driven niya. Anything na ginawa niya, kailangan mag-number 1 siya. Tinan mo yung department store niya noon, layo-layo, biglang naging number 1 ng Shoemart. Huli siya nagbukas ng bangko, marami ng bangko. Naging number 1 ng BDO. Pati yung binili niyang China Bank, sikatin ngayon. Late siya pumasok sa real estate development. SMDC niya. Numero 1 niyan sa volume. Napaka-determined na tao. Saka magaling siya mag-hire ng good people. At saka magaling mag-train ng anak. Ay, oo. Lahat ng anak niya, humble, hardworking. Ganon din sa Gokong Wei, ha? Si Gokong Wei at si NDC, lahat yan, hindi spoiled ng mga anak. Sabi sa akin ni Tessie Coson, 13 years old siya, pinapatrabaho na siya.
Ano yan? Weekends lang ba? Hindi, Wilson. Everyday after class, diretso sa tindahan. 13 years old, everyday daw. Ay, naninig ko pa kwento. E di nag-aaral siya sa private school. Naka-uniforme pa, diretso sa tindahan. Nag-complain pa sa school. Why? Naka-uniform natin, tapos nagtatabaho doon sa tindera. Sabi, nakakaya daw. Imagine, kino-complain siya. Kasi anak mayaman, hindi pwedeng uniform ng school namin, tapos sa department store, nagkakahera, ganyan. Uy, alam mo, Ayaw nila. may nag-trending lately Oo. Wilson. Nabalitaan mo na ba yun nagba-viral ngayon sa social media? Oo, Si may- Neneng D. 15 years old siya, nagbebenta lang siya ng overload hotdog. Yes. At bumibenta siya ng mga 1,000 to 2,000 Anong area siya? karyedo Wow. sa Manila. Oo. So, ito yung binilang-bilang ko, syempre. 50 pesos, kahit kumita lang siya ng 10 pesos, 20%. So, kumikita siya ng 10,000 to 20,000 pesos a Wow. day at 15. Wow. Pero may backlash. Anong klaseng backlash? Sinasabi, parang child labor daw, ina-exploit. Yes. Tapos sumagot siya. Sinabi Oo. niya, bakit kaya pag mga mayayaman na bata, Yes. nag-artista, sumikat, ang tawag child star. Tama. Pero pag Dami. mahihirap daw, pag umuunlad, umaasenso ang buhay kahit bata, child labor. Double standard nga. Di ba? Minsan unfair. Kaya nga, parang kay Tessie, di ba? Oh, bakit siya student? Iba tapos- daw, narinig kami, nagko-complain, bakit maganda yung kunikwento mo. Isa pa, aside from bias sa ganyan, may ibang tao sa lipunan natin na ang idea nila of success maging beauty queen, Oh, maging showbiz star, okay. basketball player, and politician. Hindi masyadong sikat in the past. Ngayon, umuunti, dumadami na negosyo Yes, and being lalo na- business person. Lalo na kung Pilipino. Yes, ang traditional route yumaman sa Pilipinas, aside from maging artista, celebrity, kurakot sa politika. Sa politika, mga ganyan, di ba? Or manalo sa sweepstakes, manalo sa lotto. Ay, Yung get grabe. rich quick mentality. Yeah. Pero yung ganyan, hindi sineselebrate. Tama. Kina-complain pa. Oh, ito. Next, Yes. Ah, yes. Enrique. Si Enrique Sobel, siya yung big boss ng Ayala noon. Billionaire siya. Pero na-aksidente siya noon sa polo. Ay, oo. Nagpo-polo siya sa Espanya, nadaganan siya ng kabayo. So, na-paralyze siya from the neck all the way down. Oh, no. In-invite niya ako, in-interview ko siya sa bahay niya, mansion niya, 1 hectare sa Ayala Labang. Wow! 1 hectare kasi developer siya ng Ayala Labang, di ba? Yung pamilya niya. Tapos, in the middle of the kwentuhan namin, napa-comment ako na, Sir, kawawa naman kayo. Dapat di ko sinasabi yun. Oh, no. Nasabi mo? Di ba kawawa siya? Oo. Pero parang naawa ako, sabi ko, Sir, kawawa naman kayo kasi yung condition nyo. Oo. Dapat di ko sinasabi yun. Tapos nung sinabi ko, natawa siya. Nasabi niya, Wilson, huwag kang maawa sa akin. Kasi ako, paralyzed from the neck all the way down, di ba? Maawa ka sa mga politiko natin. Paralyzed from the neck up. Ang galing niya. Natuwa ako talaga doon. Nagulat ako. Yung talagang imagine. Totoo yun. Kasi, di ba, yung parang sinabi ni yung ni Helen Keller, magaling na manunulat, di Yes. ba? Na sinabi niya, alam mo yung pinakamalungkot na buhay sa isang tao, Yes. meron kang paningin sa mata, pero wala kang pananaw sa Wala buhay. kang panadaw. Tama. To have sight and without vision. Yes. Yun yung parang ibig sabihin ni Yung parang ganyan. Galing. Oo. Na hindi ginagamit yung utak for common sense, for thinking. Isa naman na, isang tycoon na sobra akong hanga din, na may pagka-low-key. Malaki kumpanya niya, pero low-key as a Na-interview person. mo rin. Na-interview ko, si Mercedes Cotyanon. Anong company niya? Siya ang co-founder, kasama asawa niya ng Philinvest. East West Bank. Oh. Philinvest is one of the wealthiest in the Yes, Philippines, yes. pero low-key. Low-key, Hindi hindi nga siya kilala high profile. Hindi siya kilala. Namatay lang siya a few years ago, 90 plus years old. Brilliant woman. Summa cum laude UP Diliman. Galing siya sa ordinary Chinese family na hindi well-off. Ang maternal lolo niya, mayaman siya, hindi nakamana ng pera. Kasi nanay niya yung anak ng mayaman eh. Tapos, sabi niya nung nag-aaral siya sa UP daw, Diliman. Yun isang meal sa kantin, yun alawat siya, kalahati lang kaya bilhin. Wala naman binibenta. Walang kalahati. Kalahating meal. So, anong So, ginagawa? naghanap siya ng mahirap na kaklase na babae. Sabi niya, uy, kasya ba pera mo? Hindi din kasya eh. Perfect tayong dalawa. Tayong dalawa araw-araw, i-combine natin allowance natin. Wow. Mamili na isang meal, naghahatian sila ng tanghalian. Wow. Sobrang disiplinado si Mercedes Cotyanon na napakagaling na negosyante. Siya yung founder ng Family Savings Bank. Di ba pag bankero ka, dapat siga ka. Wala siyang binibiling mga mahal na suit. Okay. Binibili lang niya yung mga ordinary lang. Basta simple lifestyle siya Alam mo, and hardworking. Wilson, Yes.
I'm so amazed. So amazed in the sense na not everyone is granted that opportunity to talk to these people. And then based on the information na nare-receive mo habang nag-i-interview ka, nai-implement mo ba sa sarili mo? Mayroon. Ay, isa pang kwento, ikukwento ko. Oh. Isa pang na unique na interview na, alam mo, usually may interview ako. Alam ko background niya, lahat-lahat. Ito, weird. May sumulat sa akin several months bago siya pumunta sa Pilipinas. Sumulat sa akin na presidente daw siya ng blank company sa Japan. Eh, hindi ako fashion conscious eh. Ikaw, magaling ka nga sa fashion. Oh, hindi ah. Wala akong alam sa fashion. So yung brand na yun, hindi ko kilala. Okay. In-invite daw ako to interview him. In what day, what place, ganyan-ganyan. Sabi ko sa secretary, never heard. Tabi mo lang dyan. Lista mo lang. Sorry, nakakatawa. Di ako nagre-research always. Sabi ko sa secretary ko, pakilista mo lang dyan sa appointment book. Kung may oras ako, dadaanan ko yan. Di ko na alam na ano. Tapos nung around that time, nagtuturo ako sa La Consolacion College, Manila. In-invite ako ng mga madre magturo, part-time. Paglabas ko dun sa eskwelahan sa Mendiola, sabi ko sa driver, anong next appointment? Mga 5, 6 o'clock na. Sir, isa na lang appointment mo. Blank, nag-i-invite sa'yo sa Mall of Asia. Malapit na, Mendiola, Ross Boulevard. Sige, doon na tayo. Doon na ako magmerienda, sabi ko. Dahil na ako, curious ako, ano ba yan? So pagdating ko doon, sa Mall of Asia, sabi ko, blank. Ah, sir, sa second floor. Escalator ako. Pagkakyat ko, may isang tindahan pala yun. Tindahan pala siya. Hindi pa siya bukas. Tapos, ang daming empleyado na loob na. Doon sa gitna ng tindahan na malaki, may 3 upuan naka-ready na. Andun yung magpapa-interview na hapon, isang magandang babaeng interpreter na hapon, tapos isang upuan ako. Ikaw. Oh, tapos sabi ko, sige na nga, interview kami. So, nagkwentuhan na. Akala ko executive, akala ko ordinary presidente ng company na rose from the rank, professional. Nung in the middle kwentuhan, sabi ko, sir, what is the secret of your success? Napatawa tatawa siya. I'm just lucky, I'm the son of the founder. Sabi niya, why? My father created this suit business. Yung Amerikana na business daw. Ginawa niyang casual wear. Pinalit lang niya. Ginawa niyang casual wear. Pangalan niya, Uniqlo. Sikat pala yun. Uniqlo. Sikat pala yun. Alam mo, Tanji. Alam mo, Tanji ako. Hindi ko alam ano Uniqlo. Hindi imagine. Ang sinaulo ako doon. Hindi ko alam. Wala pa sa Pilipinas doon. Hindi ako fashion conscious. Sikat pala yun. At nakakatawa, hindi ko alam. Tapos, nagkikwentuhan kami. Siya, nakakatawa. Tapos tapos tinanong ko, nagkwentuhan, parang hindi ako seryoso, kwento-kwento. Sabi ko, may-ari pala to. Hindi to manager na ano. Siya pala, anak ng may-ari. Tapos sabi ko, by the way, how much is your sales last year? Tapos sabi niya, blank $1 billion. Nagulat ako. Malaki pala to. Sikat pala to. Alam mo, mukha akong tanga talaga. Tapos bigla akong naging seryoso. In-adjust ko na lahat ang tanong ko. In-adjust ko na blank, tapos nagkakwentuhan na kami. Itong maliit na Japanese businessman, kwento pa niya na ang endorser niya, si Djokovic, yung tennis player. Tapos sabi pa niya, ang goal niya is to be number 1 in the world. Wow. Ang kalaban lang niya yata, Sara. Silang dalawa lang yata ng Sara. Ang lumalaban lang to be number 1 in the world. Grabe, bilib ako. Tapos after that, interview, nagpa-picture pa ako. Pag uwi ko, nag-Google ako agad, nag-check ako. Kailan to? Anong year? The year na nag-open ang first Uniqlo sa Pilipinas. I was able to interview the day before the grand opening. Wow. That next day pa na grand opening, ang kasabay niya, si Tessie Colson, kasi partner pala ang SM sa Uniqlo. Hindi ko alam yun. At Tanji ako. Tapos, nung nakakatawa, nung lumabas yun sa Philippine Star, ako lang pala na-invite. Ako lang, nakakatawa pa. Nung research ko ng research, may isang sikat na magazine sa London, British magazine, nabasa ko na para lang maka-interview sa sikat na to, yung sikat na journalist at magazine, sulat daw letters, 6 months bago in-approve. Lumipat pa siya from London to Tokyo. Nag-interview, nakachamba ako. Nakakatawa. Anong taon lumabas ang Uniqlo? 2012 ako na-imbita na sira ulo ako, hindi ko na-interview. Pero I'm sure, buhay pa yon, di ba? Buhay pa. He's not only mayaman, nung nag-google ko, number 1 richest billionaire sa Japan. Kilala ka pa kaya? Dapat. I should reach out to him. Hindi. Dapat humingi na tayo ng Oo. sponsorship. Grabe. Ay, isa pa. Na-interview ko, casually,
Sino? Many years ago, nung pumunta sa Pilipinas, founder ng Hyundai Group of Companies. One of the biggest billionaires in Asia na talagang galing sa hirap talaga. Tas, one thing that... Ano, Korean to? Korean. Mr. Chung Jo-young. Totally hindi ko makalimutan ng kwento niya sa akin. Extreme. Pero ngayon, na-realize ko na may taong ganyan pala. Akala ko, may pagka-weird ito Sabi niya, nung kumakain kami, sabi niya, Wilson, do you know I only eat 2 meals a day? Sabi niya. Tapos may sinabi pa siya, parang feeling ko extreme naman. Sabi niya, people who eat more than 2 meals a day will never be a success. Sabi ko, grabe naman, 10 beses ako kumakain sa isang araw. Pero hindi ko makalimutan, he is very disciplined. Pero later on, na-realize ko, may tao palang kumakain 2 meals a day lang. Bakit nga daw? Hindi ko alam, siguro busy siya or... Pero ngayon, meron ng usong, alam mo ba, yung Ano na? OMAD. Hindi ko alam. 1 meal a day. Narinig ko. Oo. Ang 2 meals a day, mayroon din ganyan. Pero parang, anong tawag doon? May tawag doon IF, Oo. intermittent fasting. Pero nung na-meet ko siya, 1990s, hindi pa uso yun. Oo. Siya lang gumagawa nun. Ay, grabe talaga. Siksik, liglig at umaapaw. Kaya nyo pa ba? Imagine mo, Wilson, hindi pa nagkakape to. Ayaw nga, wala pang kape. Tubig lang ako. Tubig lang. Mamaya. Yes. So guys, ito yung last part natin. Yes. Si Wilson right now, after Yes. have accomplished a lot of things, Yes. since he's a lover of history, Yes. And food. food, grabe to. Meron siyang ginawa nung, I think, 2014. He bought a 1930s na bakery. Yes. At that's Kamuning NY. Because I'm in the real estate business. Okay. Hindi alam ng maraming tao, yun ang ginagawa ko everyday. Naghahanap ng bibilin na real estate. Tapos I invest, I lease it out or do whatever. Tapos may narinig akong binibentang property sa Quezon City na tsamba may oldest bakery on it. So nung nagkwentuhan kami doon sa seller na benta sa akin yung bakery, actually yung property ng bakery binibenta, yung lupa na lang. Ayaw na nila mag-bakery kasi 1939 pa yung bakery. Ngayon, marami ng bakery sa buong Pilipinas. Tama. Bawat kalsada may bakery na, bawat grocery may bakery na. Ang complaint pa nila sa akin, ang pinakamasakit pa sa ulo daw, pabrika ng tinapay. Mga higanting industrial bakery. Yung mga gardenia na magagaling, mass production ng tinapay, ilang libong tinapay per minute, hanggang sari-sari store mayroon Tama. So ayaw na nila. So binenta sa akin yon. Tapos tanong sa akin, Wilson, yung bakery, magkano ibabayad mo sa amin? Sabi ko, sige, bigyan mo sa akin ng financial statement mo for the past 3 years. Tingnan ko muna. Okay. Nakita ko negative lahat sabi ko negative kayo. Yung kaya binibenta nyo Oo. Ang sabi ko, sincerely, sir, sisirain ko pa yung kagastos pa ako. Pababayad mo sa akin. Binigay na sa akin. So wala na. Binigay na, including 385 recipes, including all the stuff. Kung anong gusto ko gawin, okay na daw. Tapos, akala nila, hindi ko na... Itutuloy. Oo, tapos, yung tatlong nagbenta sa akin, may isa, sentimental attachment sa nanay nila, nakiusap, Wilson. Yung dalawang kapatid ko, willing magbenta. Ako, ayaw ko kasi sentimental attachment ako dito. Pwede ba ako mag-partner sa'yo? Sabi ko, pwede, pero gusto ko 30% lang kasi pag lampas 33%, sakit na sa ulo yan. Parang kongreso natin, bawat pagkawin na puro debate, puro Tama. Sige, 30% pwede. So yun, binenta sa akin, 30% na sa kanya, ako 70%. Tapos, revive ko. Pinaganda ko, inayos ko. Tapos, tinamaan ng fire ng kapitbahay. Tapos, ng pandemic. After that, ayaw na nung 30%. Sabi niya, Wilson, matanda na ako. Ayaw ko na mag-reinvest ng pera dyan. Binenta recently sa akin. Ako naman, nung nalala ko, nung bago ko siya rinisyo mang negosyo, nagtaka yung eldest na ate. Pinuntahan ako. Sabi niya, Mr. Flores, wag kang magalit Curious lang ako. Ayaw na nga namin ito sa negosyo ito. Bakit patinuloy mo? Bakit kinontinue mo? Sabi ko, pinuntahan ko yung padadero niyo sa likod. Nagkatabaho. Okay. In-observe ko sila. Hang ako sa kanila. Ang Filipino bakers sa Pilipinas, may ibang klaseng talent. Na-realize ko, ibang way of doing bread na wala sa iba. Naghihinayang ako, pag ito sala ko, sayang. Tapos, nag-research ako,
may history itong Kamuning Bakery noong unang panahon, kinontinue ko na lang. So ngayon, is it profitable already? Nakakatuwa. Bakit? Day one pa lang profitable na. Alam mo bakit? Na-realize ko. Anong ginawa? Kasi ito, hindi naman sila masamang tao, mabuting tao yung mga former owners. Pero second generation na sila. Nakatira sa Alabang, nakatira sa Laguna. Once a month nang dumadaan sa negosyo. Wala. Kahit anong negosyo yan, maliit o malaki, hindi pwede once a month ka lang pumapasyal, parang sendero. Hindi prosper yung negosyo. So, ang ginawa ko lang, inayos ko lang, unang buwan pa lang kumita na, every month kumikita. Ever since. Wow. O, ito na. Yes. Ang balita ko kasi, mga kapatid, Yes. pag ikaw may kagalit ka, huwag mo babatuhin ng Ay! bato. Ano saan yung tinapay niya? Babatuhin mo dapat ng tinapay. O, Nang galing sa Kamuning Bakery. Oo, bakit? Alam mo bakit? Oy, dapat kunan mo kami dyan. Ang Dapat bigat. kunan mo ng... Ang bigat nito. Ito, kwento ko sa'yo ha. Oh. Ito, pan de suelo, regalo ko sa'yo. Oo. Favorite ito ni Nick Joaquin, national artist. Okay. Yan ang binibili sa amin, binibili ni Cory Aquino, Oh. saka ni Amalia Fuentes and all these movie Sandali stars. lang. Nick Joaquin, Amalia, and Cory. Cory Buhay and pa ba ito others. tatlo? Wala na. sorry. Parang, ayaw ko lang yan. Ay, si Sandy Tasa. Si Sandy Tasa. Sabay pa. Sikat, oo. Oh, hindi, Sikat pwede na. ka naman Alam mo, natin. nakalimutan Ang ng bigat, tao. ha? Oo, hindi lang mabigat ha. Siksik ito. Malutong sa labas, malambot. Pero akala mo matigas, hindi siya matigas. Alam mo pa paano kainin yan? Paano? I-oven toaster mo, i-slice mo, ang sarap. How much per piece? Okay. Ala, nakalimutan ko kasi marami akong tinapay. Sorry yan. Pero ito, pandesuelo kasi ito linuluto ito sa sahig ng pugon oven. Okay. Yun kaya suelo is Spanish word para sa sahig. Okay. Ito, bakit unique ito? Ito ang original na tinapay ng Pilipinas bago dumating ang pandesal. Nung wala pa tayong pandesal, lahat ng tao sa Pilipinas, pandesuelo ang kinakain. Bakit nagkaroon ng pandesal? Bakit nakalimutan ng tao ito? Bakit? Kasi, nung unang panahon, then walang mga oven na, yung modern oven na pwedeng estudyante lang nagbe-baking. Ang oven noon lahat, puro pugon oven, yung malalaki. Yes. Tapos yung pugon oven, may sahigan na malaki. Puro tiles, di ba? Bricks. Ito, linuluto diretso sa sahig. Yung dough, linalagay doon, dahil linuluto, kaya crispy, siksik, and malambot. Tapos, nung dumating yung mga Amerikano, 1900s, dumating sila, nakita nila, lumang style kayo mag-baking, sabi ng Amerikano. Ang modern way of baking, may tin pan. Yung bakal. Yeah, may bakal na. May tin pan muna, yung mga buto, diyan mo ilalagay sa hindi sa sahig. Diyan mo ilagay muna, tapos ipasok mo yung tin pan, paglabas, saka mo di ba? Serve. Pero nung lumabas yun, hindi na crispy. Kasi walang direct contact sa floor, may bakal na eh. So naging sobrang lambot na. So nag-invento yung mga tao, ginawang pandesal. Chinky. Ang original ng pandesal, 120 years ago. Alam mo gano'ng kalaki? Ganyan. Ganyan kalaki ang pandesal 120 years ago. Bakit naging itlog? Kasi nga, inflation. Galing! Alam mo, bigyan ng 1 year supply ng pandesal. Magaling ka maghula. Walang biro. Kasi dahil sa inflation, up and down ng economy, Hindi kaya na eh. imbes na itaas ang presyo, pinaliit-liit. Naging kasing liit na ng egg, itlog. Pero sana wag in the future maging pugo na well, wag naman sana. Pero ito ang original size ng pandesal. Saka pandesuelo. Ito yung dinner ko Yes. Imbis na kakain ako ng itlog. Ito na lang. Oo, grabe. Alam mo gawin mo, ipa-oven toaster mo, slice mo, at kahit anong palaman mo dyan. Kahit anong palaman. Oy, naka-record yung 1 year supply Oo nga, galing niya maghula. Alam mo ito si Chinky, marami akong na-discover sa kanya. Na-discover ko, art lover. Mahilig ako sa art eh. Oo. At tapos, magaling pa mag-Mandarin. Alam mo, ang tip ko kay Chinky, dapat lahat ng magagaling sa Pilipinas, mag-go international. The largest market for anything sa buong mundo, China. Yeah. Yung Mandarin, gawa ka lang ng video. Gawa ka lang ng Mandarin videos, ipaano mo, tapos gawa ka ng isang social media account. Hindi ko alam ano ang ginagamit sa China na YouTube version Ano yan eh? I think, no, may TikTok sila eh. May TikTok May sila. TikTok, Douyin ang tawag doon eh. Douyin. Dapat, gumawa ka, mag-try ka, tapos alam mo,
Huwag mo ako kalimutan ha. Oo, Alam mo, jackpot yan. padadala kita naman Ay. ng supply ng Daga. ng libro ko. Uy, libro, pahingin naman ng Ay, libro oo. niya. Ito Pahingin na. naman ng libro niya. Ito na. Bago tayo magpaalam, Picturean mo kami. mga kapatid, ito yung Diary of a Thank you. Ulubi. Thank Ito na, lahat you. na Thank yan. you. Tapos, Yes. meron ako challenge ngayon ito hindi pa nagagawa to. Alam Yes. ko hindi kailangan to ni Wilson, pero Ay, kailangan lang na. matutuwa to. Yes. Meron tayong tinatawag na ipon Ah. cards. Wow. Oo. Ano yan? Playing cards? Yes, pipili Wow. ka lang ng card everyday. Pili. Yes. Choose one. Sige. Everyday Yeah, lang. isa. Yes. Ayun, tapos basahin mo. Yes. Yeah, what's your weight challenge? Mas mabigat, mas malaki ang maiipon. Kung ano ang weight mo in pounds, yun ang amount na iipunin mo at ihulog sa ipon box today. Magaling ha? O, anong weight mo ngayon? 170 pounds. 170 pounds. So, Yes. 170 pesos ang ilalagay mo sa Ay, ang ipon galing. box. Everyday. Sige, sige. O, ito yung Ang dito may galing mo, lalagay ah. yung barya, dito yung papel. Yes. Tapos shadean mo siya dito, either 100, Ang 50, galing. 20. Ang galing. Pag napuno mo to, Wilson, meron ka Wow. 60,000. Ang galing mo ha? Oo. Sa'yo galing or? Oh, Wow! product na ginawa na namin. Wow! We want kasi yung pag-iipon. Tago ko to ha? Oo. Para sa na yan. Pag-iipon, masaya. Maging isang Oo. culture. Para sa empleyado mo rin, di ba? Yes. Para matuto sila mag-ipon, hindi lang bali ng bali. May kwento nanay ko sa akin eh. Ano? About Chinese culture pa. Sige. Alam mo, nasulat pa sa column ko sa Philippine Star. Oo. Sabi ng mga tao, bakit ang mga Chinese tao matipid? Oo, kuripot. Yes, bakit kuripot saka bakit matipid? In-explain ng nanay ko yan eh. Hmm. Sabi ng nanay ko, hindi naman masama na ang tao sa Pilipinas, karamihan, hindi natuto magtipid. Hmm. In-explain niya eh. Pero kailangan natin i-encourage. Sabi niya kasi, Wilson, nung bata pa ako sa China, gusto mo, ayaw mo, kailangan ka magtipid. Wala kang choice. Kasi walang makain during that time. Hindi. Ano bakit? Ano? Sabi niya, 2 reasons. Ano? Ang Pilipinas daw kasi, sabi niya sa akin kaya hindi mo babili ang Pilipinas na hindi nagtitipid. Tama. Kasi hindi ka mamamatay sa ginaw, Ah, hindi ka oo. mamamatay sa gutom. Tama. So, in-explain ng nanay ko eh. Tama. Wilson, dito sa Pilipinas, mula January hanggang December, imposible mamatay ka sa ginaw. Araw-araw nakahiga ka lang dyan sa Walang bukid, winter eh. Walang hindi winter. ka mamamatay. Number 2, hindi ka mamamatay sa gutom theoretically. Oo. Kasi ngayon may mga masakim na tao, may Yeah. political dynasty, hinohoard ang wealth. Pero noong unang panahon, kahit saan pwede ka mamitas ng prutas, kumain ng malunggay, hindi ka mamamatay. Anytime pwede ka mag-harvest. Hmm. Anytime. Anytime may prutas ka makakain. So theoretically, sabi ng nanay ko, sa Pilipinas, hindi ka mamamatay sa ginaw, sa gutom. Sabi niya sa China, masipag ka o hindi, matalino ka o bobo, lahat kailangan magtipid. Kasi pagdating ng autumn, pagdating ng Winter. malamig sobra, kailangan ka gumastos ng pangpainit sa bahay. Oh. Yung coal, yung pangpainit, saan manggagaling yun? Galing sa savings mo. Kasi walang trabaho, tapos Walang harvest. walang harvest. Wala kang makukuhang prutas, wala kang makukuhang pagkain. Tama. Kailangan matuto ka mag-stock up, mag-save kasi kung magugutom ka, saka mamamatay ka sa ginaw. Tapos sabi ng nanay ko, after ilang libong taon of habit ng ganyan, kahit na nakatira ka na sa Pilipinas, sa Indonesia, na ang init-init, hindi ka naman mamamatay sa gutom at saka lamig, nasanay na. Naging culture Oo. natin. Kaya tingnan mo ang Tagalog word for key, Yeah. yung susi sa kotse, susi sa Oo. pintuan, nung dumating ang mga Chinese dito hundreds of years ago, walang gumagamit ng susi sa Pilipinas. Hmm. Kasi walang nagnanakaw wala kang savings eh. Yung bahay kubo mo, wala kang nakatago na Walang savings. lahat. Oo. So ano nanakawin mo? Wala. Wala kang nanakawin na kaya hindi nakalak yung bahay. Di ba yung bahay kubo nakabukas lang, Tama. wala naman nanakawin na Tama. kasi wala kang savings eh. Tapos nung dumating mga Chinese, sanay non-stop mag-save. So Oo. save ng save. So may ginto, may pera, kailangan na nakalock yan. Oo. Tapos sabi ng mga Pilipino, ano yung pinagagawa mo? Ano yung gadget na yan? Sosi to sosi. Saucy. So yung sosi, naging Tagalog word, naging sosi. Hmm. Yun ng Kaya pala Kaya yung, savings. kaya nga yung mga saucy. Saucy. Ganito ng nanay ko lang. Grabe. Kaya sabi ng nanay ko, hindi masama na hindi nagsasave ang Pilipino. Ngayon lang, in this modern era, walang choice lahat ng tao. Kailangan mag-save. Hindi pwedeng hindi mag-save na. Kasi iba ng buhay ngayon eh. Totoo. Non-agricultural society,
lahat pwede ka kumuha, mamitas ng ano. Ngayon, kailangan ka mag-save para sa kinabukasan, kung naka-aksidente, education ng children. Hindi Wow. pwede walang savings. There you have it. Wilson, thank you very much for... Thank you, Chinky, Yeah. For By the way, enjoyable. Wilson, Yes. where can they get in touch with you? Yes. Follow you? Yeah. Mayroon akong natututo ako kay Mr. Chinky Tan. TikTok. May Facebook ako, may Instagram ako, may TikTok ako. May umpisa akong maliit na YouTube din. Tapos, sa Kamuning Bakery Cafe, parating bukas kami, Monday to Sunday, every day, including holidays, except Holy Week, except Christmas Day and New Year's Day. Bukas Kamuning Bakery sa Barangay Kamuning, Quezon City. Quezon City. Yes, welcome ka doon ha. One time Yeah. magkwentuhan ka about Yeah, pupunta About ako ano? sa kapihan mo. Yes, So thank there you you. have it. Thank you very much, Wilson. Guys, sana naman kapulutan nyo ng aral to. Alam ko medyo madali. mahaba-abang episode na ito. Oo nga eh. Pero sobrang siksik, liglig at Parang umaapaw. Pandesuelo. Oo, Parang Pandesuelo. Oo, siksik, liglig at umaapaw. Talagang sobrang siksik siya talaga. So guys, I just want to encourage you to please type in what are the things that you have learned from this episode, and also please do follow Wilson Lee Flores. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Naintindihan niyo to na parang huwag nating sisihin ang ating mga magulang kung bakit sila ganun. Dahil hindi rin na naintindihan, hindi rin nila tinanggap. Ngayon, ikaw mas nakakaunawa. Ikaw dapat ang mag-umpisa, ikaw mag-initiate. Money Masters with Chin Key Tan.